The Pod Network Entertainment. What is up, guys? Wakididoos, Plaka Boomers. Lahat na ng catchphrase, putang ina. Well, welcome to Bago Matulog. Wait, hintayin na natin. Yung logo na sana matawa si Red. At sana alam ng mga audience member na ironic. Op! Boy! Yeah! Tang ina, with Andre and Bernardo. There's gonna be some changes around here, pare. It's time eh. It's time na yun, no? Puro mga babes na lang next time yung mga guests ko. So yeah. Musta kayo, guys? Sorry, Ray, medyo may hangover ako. Puta. Anong cure mo? Like, di ka umiinom, no? Hindi. Pero hindi. Nung dati, nung high school, ano talaga, the best talaga Pocari Sweat. Bago ka matulog, laklakan nung isang 500, pagising mo para kang a new day, a new life. Promise. Parang hindi ka uminom. Oo, promise. Pocari. High school? Sa high school ka uminom? High school, mga fourth year. Tapos tumigil ka na kasi ayaw mo yung feeling. Oh, and then nag-college. After college, yung parang hindi na tama eh. Parang nagbabago na yung buhay ko eh. Parang iba na yung direction ng buhay ko eh. Tapos na-discover ko yung Pocari. Yun yung nag-save sa akin. Tapos parang hindi na, hindi na ako. Pocari Sweat of food. Well, nandito tayo ngayon with Ray Mamuad. Tapos pag-uusapan natin a very light-hearted topic, regrets. Tangina nito. Bakit? Regrets. Regrets. Yes, I regret having you as a guest. Joke lang. I regret going here. Huwag ka naman magsabi ng totoo, guys. I regret trying to do this shit alone. Joke lang. Guys, pag-uusapan natin yan after this unnecessary OBB. Angas ng bagong OBB. Aga din ba yun? Sa original mo rin yung OBB? Dude, royalty-free death metal. Ako si Andren. Ako si Andren. Wala si Red Oliero. Si Red ay mataba. Pwede natin siya trash talking ngayon no? Ay no, sana di niya pakinggan yung episode na to. Hindi naman niya pinapakinggan yung mga episode. Idol. Master yan si Red. Si Master Lodi Pops, idol? Oo, gaano. Idol ko yun. Ever since bata ako. So, regrets, pag-usapan natin. Ano sige, yung regrets? Sige, start tayo. Yung saktong regrets lang. May mga saktong regrets. Oo yung parang siguro regret sa day na to, kuwari. Anong regret mo ngayong araw na to? Pwedeng consider naman 2 a.m., di ba? This day. Oo. Sana din ako uminom ng ganun kagrabe. Puta. Pagkagising ko, tangina, 10 p.m. na? Ay, 10 a.m. na? Tangina, kailangan ko pa. Hindi nga ako nakapaglaba eh. Putang ina. Na-force ko yan kasi, di ba, umorder ka kahapon nung, ano ba yun? Gin ata. Tapos nagalit ka sa waiter kasi kinuha niya yung baso mo. Hindi ka mo na sa pakin eh. Hindi, halata na ba yung galit ko? Oo, galit ka na kasi parang, yung kawawa yung waiter kasi parang, bakit naman? Kinuha niya yung gin? Yun nga actually, kinuha nga niya. Naalala. Na-force ko na eh. May mga anger issues pala ako, Ray. May natututunan ako dito sa podcast na to about me. Ikaw, ano yung sa'yo? Ako, dapat, talaga, na inaayos ko na yung sleeping ko. Mahirap yun pag stand-up eh. Yun nga, sobrang hirap. Kasi parang gusto ko na magkaroon ng, ng parang, ang tawag dito, yung structure na ginagawa. Kaso hindi ko magawa. Kasi ang saya sa comedy, ang saya magtumambay after, kumain. Oo. Tapos 2 hours lang tulog ko, Andren. FOMO, pare. 2 hours lang? Oo. Kasi may trabaho ka ba? Huwag mo naman. Ba't 4 hours lang? Nagdagan tuloy yung regret. Bakit 4 hours lang? Hindi, 2 hours. Hindi ako makatulog. Kasi nga nabago yung body clock ko. Recently, parang nagising na ako ng nakakatulog lang ako 3 hours. Tapos the day, hindi na ako makatulog ulit. Parang kanina, di ba umuwi ako gabi, nakatulog ako ng 2 hours. Tapos hindi na ako makatulog hanggang 1:00 ng tanghali. Tapos pumunta na ako dito. Sabi ko, hindi ko ili-let down si Andre. Ayoko mag-regret to eh. Sabi mo nga, 3:30 lang dito ka na eh. Dumating ka 4:30.
usapan, 4 o'clock. De, joke lang. Regret yun. Regret rin nga yun. Bakit mo ba gustong ayusin yung sleep mo? Yung sleep? Oo. Kasi Kasi, Wala ka naman trabaho. Hindi, ito na. Nag-train ako ng ngayon ng running kasi. Ah. Di ba? Kailangan ko na malapit na mag-New Year eh. So parang, ang saya pala mag-train para sa running. Parang, ibang klaseng siya dopamine. Kesa masturbate ako sa kwarto. Pwede mo gawin habang nag-jogging ka. Pero nga like, may tawag daw doon yung runner's high. Mm-hmm. Yung parang nakaka-addict daw yung feeling pag tumatakbo ka eh. Medyo totoo. Feeling ko kasi na-activate yung natin, yung primal. Di ba hinahabol tayo ng mga tiger dati? Tapos the fact na nag-survive ka, di ba? Feeling ko sobrang sarap sa feeling nung hinahabol ka ng Tapos na-outrun mo yung tiger. Teka, paano kaya tayo nakasurvive no sa mga tiger? Yun nga, feeling ko nag-running din sila. Tangin na hindi. Walang laban yung... I think ginamit lang natin yung utak natin na okay, medyo magtago-tago tayo. Oh. Poison dart siguro. Poison. Tangin, weak shit tayo eh. Hindi natin kayang takbuhan yung tiger. Pero gets ko yung instinct natin na as caveman na syempre wala naman technology nun, wala naman bisikleta nun. Oo, gets naman. Sa tingin mo meron din silang mga regret yung mga dati? Yung mga... Like parang siguro mga Australopithecus dati nung mga time nila na parang shit, hindi tayo nakakuha ng wood for fire. Yung mga regret. Di ba regrets nila sa tingin mo? Shit, dapat... Or iniisip pa ba nila yun? Yung mga bobo ata sila, di ba? Yung mga... Wala silang regret. Wala naman siguro sa isip nila, dapat sinabi ko I love you kay Yan yung name ng girls eh. Si Guga Buba. Oh, si Guga Buba. Dapat nagsabi ako ng I love you kay Guga Buba. Di ba? Tayo lang may regret, no? Kasi may time tayo mag-isip eh. Like parang sa gabi. Di ba? Minsan doon lumalabas yung mga thoughts mo eh, no? Pagbago alam mo, lasing ka pala eh. Hindi, pagbago matulog. Pagbago matulog. Hindi pwede rin eh. Like kung hindi naman masyadong lasing, may mga regrets talaga na dapat di ko na lang sinabi na I love you. Meron ba? Meron ka ba sinabi ang I love you? Like, sa woman, tas parang siya parang, ew. Hindi naman, like, nabigay lang ako example. Yung regrets kasi, ang ganda lang point mo na kasi pagkatulog mo, may time ka mag-isip eh. Kaya nga siguro yung mga sobrang busy na tao, di naman depressed. Parang, swerte, nagmumukha akong elitista, pero swerte yung mga sobrang busy na tao kasi wala silang oras para mag-isip. mali. Parang mali. Gagana lang sila sa hanggang gabi, magtatrabaho. Ang inisip lang nila, stocks. Wala silang inisip na, shit, dapat the one that got away taught ga. Diba? Oo. Mga robot yung mga nagtatrabaho na yan. Hindi naman lahat. Mga alipin ng salapi. Tayo alipin tayo ng emotions. Tangin na yun. Gusto ko sa'yo, Ray. Kaya ang ganda lang ng evolution mo, Ray, kasi naalala ko dati yung mga luma mong guesting dito. Naalala ko, sabi namin ni Red, may alam kang mga conspiracy theories? Oo, may alam ako. Tapos buong episode, like a total of 10 minutes ka lang ata nagsalita. Tangina. Pakinggan niyo yung conspiracy, di niyo ako maririnig doon. Pero nandun sila, tapos sila yung nagano. Hindi kasi, ang funny yun eh. Feeling ko, isa rin yun sa regret ko ng mga times na yun na parang, baka dapat mas, outspoken ako sa thoughts ko. Kaya nga sobrang popular yung mga time travel movies. Kasi parang power fantasy siya na shit, maaayos ko lahat ng maling ginawa ko. Parang wala na akong regrets kasi pwede akong bumalik in time. Like inisip ko nga habang lasing ako tapos patulog na ako like, kung alam ko lahat ng alam ko ngayon, papayag ba ako na maging high school ulit? Diba? Parang real life. Alam yung real life? Actually, exactly, real life lang to. Ikaw, papayag ka ba na maging high school ulit? Pero alam mo na lahat. Alam mo. Feeling ko, kung babalik ako ng high school, alam ko na alam ko. Feeling ko, hindi ako paniniwala. Feeling ko pagtitripan pa ako na parang, alam ko na magiging presidente si Duterte. Tapos sasabihin nila, di ba?
Tas high school Yung ka. siraulong yun? Oo. Ang sinasabi mo? I do not like drugs. Oh. Kaya yung malalalo. Yun yung presidente na. Di ba? Feeling ko mahirap eh. Feeling ko nga magmumukha si Raulo eh. Tangina, pagpunta ko ng high school ko, gago, may phones. Pwede kang makita ng picture habang kinakausap mo. Oh, magiging weird ka lang na parang, alam mo yun, tapos bubuli ka. Feeling ko ganun mangyayari. Ito yung weird Kunwari babalik ka sa September 11. Yeah, hindi. Oo nga eh. Tapos Pinoy ka eh. Pipigil mo ba yung 9/11? Hindi. Wala akong magagawa. Oo nga. Tatawag ka, ano gagawin? Wala, may airplane, tas, may tower, gano'n. Di ba? Baka ikulong ka pa nga eh. Tangina, paano mo alam yan? Wala kang dude, hahayaan mo lang mangyari. Oo, wala. Feeling ko nga mas okay pa yun eh. Wala eh. Di ba? 9/11. Magmumukha ka lang crazy na parang, hala, woo, gaganon ka, di ba? Dude, feeling ko kaya ba yung COVID kung may time machine ka? Feeling ko magiging racist ka lang talaga na parang, galing sa China. Oo nga, magtutunog racist. Mga Chinese kasi kumakain sila ng bats. Di ba? Hindi eh. Siguro kasi feeling ko hindi tayo accomplished na tao eh. Siguro kung before tayo, sabihin natin maging tayo, sikat na scientist, ganyan. Tapos pagbalik natin, magiging, di ba? Hindi eh. Hindi talaga eh. Wala tayong kwenta eh. Oo. Feeling ko, ganun. Yan yung masakit sa regrets eh. Parang tumatatak siya sa utak mo eh. Kasi, tangina, masaya naman ako sa buhay ko. Nandun pa rin siya sa likod ng ulo mo na, fuck, dapat ginawa ko o hindi ginawa yon. Ang pinaka-regret ko, hindi naman saktong regret lang. Dapat punta ako sa prom night sana. Prom night? Hindi ka pumunta? Di Bakit? Wala kang kasayaw? Hindi naman, like, ayoko, parang nababadoyan ako sa prom. Kasi pakulang. Damn. Di ba? Ang akas ko! Like, mga no life to mga pumunta sa prom. Kaya naglaro lang ako ng video games mag-isa. Doing shit about love. Tangina, pa-edgy eh. Tapos pinagsisihan ko, shit, sana. Ikaw, ito gusto ko lang medyo off topic. Co-ed ba yung school mo? Co-ed, di ba may girls boy? Co-ed. Ang daming, may mga all-boys school. Like, sexually or like, mas mataas ba yung EQ mo pag all girls or all boys? Feeling ko feeling ko pag all girl, kung co-ed, feeling ko mas mataas yung EQ mo eh. Kasi kapag may ginawa kang, sabihin natin, nasty things, may magko-call out sa'yo ng mga women na parang, ew, bakit mo sinisilipan yung, diba? Pag boys, astig eh. Pag all boys kayo, tapos gumawa kayo ng gano'n, astig eh, diba? Pero, feeling ko, pag co-ed, mas emotional feeling ko kasi talaga yung mga babae. I mean, mas mabilis daw sila mag-mature emotionally, diba? Dito yung narinig sa Bago Matulog. Sabi ni Ray, yung mga babae, mga emotional. Mga babs. Pwede ba yung sabihin dito? Mga babes. Mga babes. The babes. Ang weird kasi pag co-ed like, parang gusto ko nga yun puro kayo lalaki. Mas cool. Diba? Nakakatawa kasi every time tuwing may project, alam mo yung kartolina? Oo. Tapos pag may mga lalaki, di ba parang automatic naghampas? Nakakatawa kasi nagbe-bend yung kartolina. Tapos yung kung gagamitin na lukot-lukot na. Tapos may mga libag-libag na nakakampas. Kasi gusto ko yung hampasan ng kartolina automatic Tapos bad trip yung mga girls. Oo. Feeling ko yun yung maganda pag all boys, yung regret kasi parang hindi masyadong nag-e-exist Kasi masaya kayo Masaya kayo na ginagawa yung mga bagay. Kaya parang walang regrets na, alam mo, nakikreep in kasi supportive kayo sa isa't isa. Kung ano mang gawin nyo. Parang ang saya nga siguro mag all boys or all girls. Diba? Or kaya isang boy sa all girls. Yeah! Di ba? Yung parang anime, parang yung plot niya, may guy, tas para makapasok sa all, kukunwari akong babae. Tapos tangina may 5 o'clock shadow siya. Pasensya na, Christine Regla ako ngayon.
Pero nung high school, feeling ko, yun yung time na hindi pa tayo masyado nakaka-feel ng regret. Kasi wala pang consequence masyado. Dude, of Diba? course, yeah. Ngayon Like, kasi ang hirap na Kuwari. Lahat ng ginagawa mo ngayon as an adult, Mm-mm. parang under scrutiny na siya. Like parang lalo na kung komedyante ka, nakatutok ka sa microscope. Tapos bawat galaw mo, kasi mas walang regrets noon kasi may oras ka pa Oo. Dito kumukonti na. Anong taon ka na? 27. Putay ng batang pala. Tapos parang ang mas mature ka sa akin. So 34 na. Takay na yung jokes ko pa rin on stage. Tite! Yan lang yung tite. Mana ain't for free. Regrets. Okay lang. Ikaw, Ano? pinag-usapan na natin yung recent. Mm-mm. Yung, medyo, ikaw yung nag-bring up nito. Oo. Major regret, pare. Parang ultimate regret. Alam mo, naisip ko rin yan Kasi parang naisip ko yung stand-up comedy. Kasi ito yung pinuperson natin Oh. Diba? Tapos parang naisip ko, alam mo, parang hindi ko kayang mabigay yung gusto ng mga parents ko kung ipuperso ko to. Medyo selfish grabe. Medyo totoo kasi parang selfish kaya ng comedy. Oh, dude. Diba? Like, hindi ako magna 9 to 5, hindi ako magtatrabaho. Oo. Magjo-jokes ako sa harap ng Oo. tao. Gusto ko palakpakan nila ako tapos sabihin lang, galing ng inisip ng guy na yun, di ba? Di ba? Ito yung family reunion, pasikatan ng anak, di ba? Tapos yung nanay mo, nag-yossi break na lang sa labas. Oo Alam mo, wala walang positive na, sa perspective ng pamilya ko, walang positive na hanggang maging, up until maging sobrang galing ko Pero like before nun, wala siyang walang ambag sa buhay ng kahit na sino. Dude, i-describe mo kasi yung parang magmumukha kang si Raulo. Like, kunwari nurse, i-describe mo. Naggagamot ako ng tao. Okay. Diba? May Ganda. may something. May sense. O kaya, Dr. Nesim, let's say, engineer, gumagawa ng building. Nakatulong yun. Pag stand-up comedian, nagsasabi ako ng words sumalabas sa bibig ko. Sa mga lasing. Sa mga lasing, mga incel. Di ba? Like, feeling ko yung regret ko is, liniisip ko, kung nag-pursue ba ako ng traditional na, sabi natin, career, baka, alam mo yun, na tulungan ko yung family ko alam mo, baka yumaman ako ng mas mabilis, di ba? Tapos, parang ganun yung regret ko na, hindi ko pa alam. Actually, iniisip ko pa siya. Pero parang regret na siya kasi ang tagal Matagal talaga yung process. Parang inaccept ko na matagal yung process para maging, unless, again, not the goat tayo na parang si Red Oliero. Yeah. The pig. Di ba? Ito yung sinabi mo nga yung proseso matagal. Ang hindi ko gets minsan, hindi siya regret Like, ako kasi, inisip ko, nag-nursing kasi ako. Tapos hindi ko rin naman ginamit yung kurso ko. Sana na lang ang kurso ko na lang sana. Major regret to na parang may kinalaman sa stand-up, parang mass comm. Kasi hanggang ngayon, dude, hirap na hirap akong, like, gumaling na ako, syempre. Future headliner here. Yeah. Pero, wala ako yung kay Red o kaya kay Mikey, o kaya kay, may mga ibang komedyante like si James, na alam nila yung exact word na pwede nilang sabihin at that moment. Ako kasi parang kinakalas ko pa sa utak ko Baka kasi bobo lang talaga ako. Pero sana nga hindi na lang ako nag-nursing. Kasi hindi ko rin naman ginamit Ikaw, kumusta yung course mo? Like, may nagamit ka ba sa art studies? To be fair naman, meron naman. Kasi, doon ko naman nalaman yung comedy kasi sa theater. Parang meron kaming theater something. Mga like, very big movements. Mga big, may theater kami na comedy theater naman yun na parang, tapos, nung pag nasa stage, hindi ko kasi alam yung feeling na nasa stage. So pag nasa stage ka, masaya pala yung feeling na nasa harapan ka, 'di ba? Pwede ka mag-perform. So parang
medyo catalyst naman siya para mapunta ako sa ano. Pero like, money-wise, wala rin talaga eh. Arts. Ito, Diba? isa na naman tong statue na walang kamay. Oo, alam mo yan. Puro statwa na walang kamay, putang ina. Pero hindi ko naman sinasabing useless ang course mo. Pero, hindi siya regular course ng nurse, tulad nurse. Sa nursing, I will say, nakatulong sa akin yung nursing sa stand-up makipag-usap sa strangers. Kasi kung nurse ka, kailangan mo makipag-usap sa strangers. Like mapipilitan ka talaga. Oo, so yeah. Sobrang introvert ko. Pero dahil sa stand-up, wala, sobrang kupal extrovert na ako Yan yung opposite ng regret, pare. Yung mga positive. Baka naman ganun yun. Like, baka kaya lang tayo may regret ngayon. Kasi gumagaling na tayo eh. Di ba? Actually, Iano na natin. kung hindi tayo gumaling, yan yung regret na shit, dapat di na ako nag-comedy. Oo, for sure nag-stop na talaga tayo. Dito nakakatawa. Ang ganda no? Pwedeng maging regret tong ginagawa natin. Pwede. One day. Pinadcast natin yung mga emotions natin para sa mga people. Tapos pare sobrang astig na. Pare sobrang galing na pala natin. Tapos biglang aasarin lang tayo ng mga tao sa mga sinabi natin. Yung nakita ko lang kumain ng tayo yun sa stage. Bakit ang yabang na niya? Di ba? Sige, ito, Andren. Ano? May iba naman. Regret sa love. Alam ko nabanggit mo siya kanina pero hindi natin na-expound Ganito Minsan kasi, dapat di ka na nagsasalita Okay. Kunwari gawa tayo sitwasyon. Huwag ka tumawa. Okay, sige. Gawa tayo. Imaginary. Okay, sige. Kunwari, may babae. Okay, may babae. Tapos crush mo siya. As in love ka. Oh. Again, the idea of her, blah, blah, blah. Pero may boyfriend siya. Okay. Medyo suspicious na yun. Suspicious na yun. So, ang regret ko, I think, in this hypothetical situation. Dito totoo. Walang any drop of truth dito. 50-50 pa rin ako Parang okay lang na sinabi ko, pero naging awkward nung sinabi ko. Hindi siya regret Alam mo yung halfway sa regret. Pero yun, it's don't be selfish. Kasi selfish yung ginawa ko kasi inisip ko lang yung emotions ko at hindi yung sa babae, yung guy. Pero I'm an emotional guy. Hindi alam ng tao yun Pero, and regret yun. Fuck. Sana hindi ko na lang ginawa. Gets. Yun na lang. Regret siya. Ikaw ba sa love? Eto Si Pam ba? Fuck. Excuse me. Okay lang. Love ko yun. Pamela. Okay, wait. Wag na lang natin sabihin yung full name. Gaano kayo? Siya ba yung first girlfriend mo? Hindi. Meron akong before. Sige. Pag-usapan natin. Yung kinikilig na ako. To the max. Hindi. Ito. Alam mo, may nabasa ako. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, Andre. Ito ba yung war guy? Hindi ko rin alam Basta parang some guy Si Ralph Waldo na nakita ko lang, nabasa ko siya. Meron siyang book na nakalagay self-reliance. Sabi niya, regret is the lack of self-reliance, Andre. Regret is the lack of self-reliance. Nung time mo na yun sa hypothetical story mo kanina. Na hindi totoo. Kaya lang siya naging regret. Kasi, nung hindi mo pa sinasabi, nagre-rely ka sa idea mo na ito yung tama Kaya hindi pumapasok yung regret tama. Ito yung tama na nafe-feel ko at that moment. At that moment. Pero nung sinabi mo na siya, tapos naka-feel ka ng parang negative na reaction from sa girl na hypothetical na girl. Nag-waver ka bigla naapektuhan yung self-reliance mo as a person. Kaya ka ngayon nagka-regret. Hindi ba? Kasi nagkamali ako, Ray. Kasalanan ni Ralph Waldo Emerson. Kasalanan ko. Kasalanan mo? Hindi. Kasalanan ko. Sige. Ikaw ba? Pare kay Siyempre, kasi iba first love Iba yung first love Oo. Ikaw, ang late kasi talaga ako nagka-first love. Nagka-first love ako nung 33 na As in, pero mature, yun yung the best. Hindi, sobrang immature ko. Immature ba yun? 33 ako Okay. Pero sobrang immature kong tao.
Hindi ako Gets. isang regret ko 'yun. Binanggit ko ito sa isang podcast na sana mas emotionally stable ako na tao. Dito sa podcast, oo. Kasi nagjo-joke tayo. Pero pag seryosong away, mababad trip ako eh. Like, talagang sinasa puso ko eh. Gets. Ang ganda ng quote na yun by the way, kay Ralph Emerson. Kaya yun minsan iniisip ko, minsan kasi nga maraming ako regrets. Inisip ko na lang na nag-decide ako na ito yung gagawin ko eh. So might as well, di ba? Like, anyway, yun nga yun sa ano ko, sa feeling ko yung regret ko kung sa love. Feeling ko, kasi naka-hurt din ako ng tao eh. Sige, gawa ka ng peking story. Okay, peking story. Na hindi totoo. Okay. Merong tao, babae, may babae. Tapos okay naman, maganda, matalino, matipuno. Patipuno, malaki slammers. Hindi ko alam. Hindi, basta kwento mo lang. Putay na. Di ba? Okay naman siya. Tapos very, tapos, siyempre first, di ba? Wala ka namang idea eh. Ilang taong ka na ba nun? Wala nung idea mo sa love, di ba? Wala ka namang alam. So, hindi mo pa alam yung mga gusto mo eh. Hindi mo pa alam yung talagang feeling mo, ito na ba yun? Or something. Pero like, may nafe-feel ka naman na genuine. Na parang, okay, why not? Di ba? Try natin. Baka mag-work. Tapos, at some point, na-realize mo, hindi pala eh, no? Di ba? Like parang hindi pala. After ilang years siguro. Hindi pala kita mahal. Oo, dun sa hypothetical din na girl. Na hindi totoo. Na hindi totoo. Hindi ko siya... At kaya ka nag-cheat. Hindi. Sa peke Hindi naman. Hindi ka nag-cheat. Hindi naman. Pero like, yung hirap na parang, yung regret ko is sana, before ako nag-pursue na, or like, mag-dive into relationships. Sana like, alam mo yun, alam ko na yung gusto ko as a person. Para hindi ka maka-hurt ng tao. Kasi ang hirap pala makita. I mean like, masakit din makita na parang may kita mo umiiyak, ganyan, di ba? God Like, damn. Hindi pala siya like, kasi genuine naman yung na-feel ko eh. Tapos parang hindi naman siya parang, alam mo yun, di totoo. So parang ang hirap pala makita na parang, alam mo yun, dahil sa ginawa mo, pwede pala yun, pwede kang manakit ng tao, tapos forever or matagal maalala niya for the longest time. Hindi masarap yung feeling. Hindi talaga. Ang bait mo kasi. Ang bait mo, Ray. Hindi, dapat... Pag mga tropa ko yun, babae lang yan. Kasi mga babae, may emotional. Hindi, I'm saying this in a positive. Plus, sobrang in-improve mo Kakang makwento ka na ngayon. Pero gets ko yung sinabi ko. Yan yung isa sa regrets mo. Oo. Like sa love. Kasi mahirap, hindi naman siya dapat inaano lang. Yeah, parang alam mo yung bit ni Daniel Sloss, yung Jigsaw. Ay, oo. Ganda nun. Nakalimutan ko. Hindi siya, again, maganda yung point. Maganda yung point. Sobrang talino pero di siya nakakatawa. Maganda lang yung point. Maganda yung point. Yung, parang, parang piece ng Jigsaw, tapos parang parati kang naghahanap ng parang na may kukompleto sa'yo. Oo. Tapos yung may point siya na tangina binibigay ko 100% ng sarili ko. Tapos nakalimutan ko na. Naalala mo ba yung bit na yun? Naalala ko lang. Yun nga parang nagbigay siya ng scenario na parang scene na parang kompleto na siya, tapos isang piece na lang yung kulang. Tapos meron kang isang piece na hindi talaga kasya. Pero like, pinipilit mo, isuksok yung, tapos yung jigsaw na, yung piece na yung para maging complete siya. Pero hindi talaga eh, di ba? Parang ganon. Naalala ko, nakalimutan ko yung name ng game. Pero may nilaro ako, madrama siya na game. Parang point and click siya. Tapos, it's about, tungkol sa again, wala ako aram sa relationship pero naiyak ako. Kasi, each time na nag-aaway kayo, may kailangan kang, may puzzle sa dialogue na kailangan mo ayusin. Para magkaayos. Diba? Nagkaayos. Inaayos mo yung, yung relationship. Tapos, dumating na sa point, yung huling puzzle. Sobrang gulo. Ang hirap ng i-put back together. Oh, shit. Ang point nun, you weren't supposed to solve the puzzle.
sometimes pare, hindi mo na talaga maaayos. Ang angas. Gago, di ba? Ang angas. Nun. Ano yun? Anong game yun? Ilalagay ko sa notes. Dude, nung nilaro ko, putang ina, some things aren't meant to be solved. Tapos yung nag-break Oo. kayo. Ang ganda. Ang ganda. Like, nung nilaro ko, di ba kahit ikaw naangasan ka? Kasi pinaayos niya sa'yo, di ba? Oh, lahat ng puzzle. Tapos naaayos pa rin. Pero nung nagbe-break na yung, ay shit, hindi ko pala ito masosolve. Tapos, tangina. 30 minutes pa lang. Putang ina, nagpo-pour out kami dito. Di ba, may isa pa naman na akong topic on the back burner. Saan ganun? Yeah, regrets. Pag-usapan naman natin. Sige. Time. Okay. Connected yan eh. Regret and time. Tama, maganda. Ako kasi, thank God for comedy. Kasi, wala na, hindi na ako yung future eh. Gets mo? Kanina lang, ikaw yung future. Sa stand-up. Okay. Pero ngayon, ewan ko, parang feeling ko obsolete na ako eh. Kahit sa mga bago ngayon na open mic, nahingkit ako sa kanila kasi you have all the time in your hands eh. Ako dude, hindi ko alam kung midlife crisis, magta-36 na ako. Ano yung napatunahan ko sa buhay ko? Gets mo? Gets. Ikaw ba? Like, kunwari sabi ni Marcos, lang, hindi naman siguro mangyayari to, na wala nang comedy forever. Bawal na mag-stand-up comedy. Anong trabaho ang kaya mong gawin? Wala. Alam mo, may mga times na parang, baka naman masaya maging life maging ulit. Hindi ko na minamalit. Like, feeling ko very genuinely masaya maging janitor at some point. Sa school, di ba? Like, kita ng chicks. Yes, yung may mga potential. Step natin yung part. Hindi. Joke lang. Pero like, di ba? Siguro, hindi, ang hirap din mag-compare ng time ko, kaya ako 27, tapos ikaw magto-36. Kasi at some point, meron ka ng feeling ko marami ka ng na apektuhan, like in a positive way. Pero hindi lang natin alam kasi tayo eh. Kasi comedian yun eh. Kuwari doktor. Alam mo yun, very tangible yung nagawa, success nila. Kasi makikita mo. Diploma. Diploma. Walang diploma sa comedy. Bumabangon yung mga taong mamamatay na, di ba? Ano? Nakakain nila magpagaling ng tao, di ba? Tapos makikita mo na magti-thank you sila sa'yo. I mean, sa comedy naman, like, kuwari, sumaya yung isang tao, wala naman parang, alam mo yun, tatawagan ka sa bahay na parang, thank you, Andren. Yung sinabi mong dead baby joke, it awoke something in me, di ba? Parang walang ganun eh. Alam mo, disagree. May mga nagbe-message. Wala eh. May nagbe-message. Ibig sabihin, hindi ka pa obsolete, Andre. Isa ka pang magiging goat in the future. Oo. Di ba? Goat. Oh, man. Hindi, kasi, again, sinabi ko to sa last episode, nakakataba rin talaga ng puso. Makatanggap ng mga, like, supportive words sa mga fans. And, dude, isa nga to sa future para sa akin si Ray eh. Kailangan mag 1 hour special. Dude, tumatakbo oras, Ray. Tumatakbo siya. Hindi, sa akin naman, medyo inano ko rin na eh. Parang, ang dami ng comedian, ang daming magaling. Ang hirap nang sumingit sa brick wall. Ang hirap gumawa ng joke. Tapos, ang bilis gumaling bigla. Na magugulat ka. Tapos, feeling mo, mas magaling na sila sa'yo. Tapos, parang, in terms of comedy, kasi parang, for me, very personal siya sa akin eh. Like, I'm trying my best na hindi tignan yung progress ng iba. So parang okay lang. Kasi kung abutin ako ng 40 years old bago ako magkaroon ng 1 hour special, okay lang. Kasi parang ang goal ko talaga is maging genuine lahat ng jokes ko na parang, alam mo, nakakatawa to lahat itong 1 hour na to, nakakatawa to lahat para sa akin. So kung hindi ka tumawa, okay lang. Alam mo yun? Kasi genuinely, ang positive. For me to eh. Ang positive. Kasi may mga jokes ka ba na ayaw mo, pero gumagana siya. Oo, may ganun eh. May ganun na parang, alam mo, kahit gumagana, inaalis ko eh. Pero ginagamit ko siya pag corporate. Ako rin may mga jokes ako na ganyan na, tangina, ayoko nang gawin tong
putang inang joke na to, pero gumagana siya. like, natatawa ako, nagsiset kami nung Wednesday. Okay naman yung show, lahat maganda yung set. Tapos may isa akong joke, hindi, sakto lang yung reaction. Tapos nakikita ko si Ray sa gilid ko, tapos ginawa ko yung tried and tested joke ko. Tapos nakita, nakagano siya. Pero ang angas no? Like, it works Diba? Yeah. Pero ang ganda ng point mo na be true to yourself. Be true dun sa ginawa mong joke. Oo. Ganda nun. Kasi, isipin mo maging successful ako bigla. Like 30 years old ako. Tapos sabi natin, wow, 1 hour special. Ang galing ko na, dami kong pera. Tapos, hindi naman ako masaya dun sa, alam mo yun, like, alam ko na kung paano magsulat. Alam ko na yung structure. Tapos, pero hindi ako genuinely masaya dun sa output ko. Like, ano pang point, di ba, ba't ko pa gagawin to kung like, at the end of the day, hindi naman ako genuinely happy. Di ba? Di ba? Ang ganda. Astig ba yun? Ang ganda, dude. Astig ba yun? Tangina, fuck. Ang laki ng improvement mo, Ray, kumpara dun sa weapons episode. Yeah. Siguro kasi. Hindi, ito, idol ko kasi talaga, yung isa sa mga favorite comedian is si Sheng Wang. Tapos naglabas lang siya ng Netflix. Nung 40 years old na raw siya. 40. Kakalabas lang niya nung special niya na 1 hour. Tapos parang na-realize ko, ang tagal Like parang pinapakinggan ko siya sa mga ibang podcast na parang nag-start pa siya talaga, siguro mga 20s pa. Pero like nag-start siya nung, ano lang siya ng special niya, nung 40 na siya, ganyan. So parang, 'di ba? Parang, pero sobrang like, siya talaga yun Like, as in, nung pag pinapapakinggan mo yung special niya, parang siya talaga yung nagsasalita, tapos parang nag-enjoy siya sa lahat ng jokes niya. So parang, gusto ko siguro maging... Ito ba yung parang na-rebond yung buhok? Oo, yung mahaba, yung mabagal magsalita. Okay siya. Yeah. Ako naman, ang parati kong iniisip, aging na ako, dude. Alam mo ba, 2 weeks na akong masakit yung pecs ko. Damn. Kasi mali yung pagkatulog. Nag-bodybuilding. Dude, ganito ako lang kwenta. Kung mali lang yung position ko sa pagtulog, pwede na ako ma-injure. Ganon kawalang kwenta pagka yung tuhod ko, tuwing nagbe-bend ako, gumaganon. Kasi iniisip ko bigla kung ang pumipigil na lang talaga sa akin to live my best life is the fear of death, pare. Like, kung if I get over dying, immortal na ako, dude. Kasi wala na akong pakialam sa death Gets mo? Oo. Yan yung fucking... Di ka masyadong naangasan. Medyo maangas Kasi parang, parang fear of dying na parang ano ka, like, shit, bukas pag nadapa ako, I'm gone. Parang gano'n. Hindi yung takot mamatay. May sinabi si Penn, sa Penn and Teller. Medyo nakatulong siya, pero hindi pa rin, may sinabi siya, 1664. Di ka naman buhay nung 1664, di ba? Yan yung feeling. Tapos, hindi ko magets Hindi ko magets yung sinabi niya Ano yun? Oo nga di ba? Tsaka ba 1664? Hindi, nagbigay lang siya ng date na, okay, hindi ka naman buhay nung time na to. Yan yung feeling daw na mamatay. Not existing, gets mo? Hindi ka naman nag-exist nung time na yun. Parang wala. Oo. Parang nothing. Parang yes, ganun. dude, kung if I get over the infinity of death, dude, nagsa-skydive, dude, sobrang wild na akong tao ngayon, dude. Ano bang fear na like para exactly para paano ka na-hold back ng parang idea of death sa'yo? Like, in what way? Wala, parati ko na, as you get older, nasa iniisip ko yun Like yung, God forbid, dude, sobrang mahal ko yung parents ko. Pero, as time goes, they're getting older na rin Tapos yung thought na, sino mag-aalaga sa kanila? Ako hindi wala akong kwentang tao Parehas ba? Hindi, paano ko sila aalagaan? Dude, paycheck to paycheck lang ako. Like, iniisip kaya ko, ka naging nurse? Kaya ko bang, hindi, iniisip ko, ganun lang point mo. Iniisip ko bigla, kaya ko bang bumalik? Sa pagiging nurse? I think too late na. Unang lahat, may tattoo ako. Sa lahat, kasi mga bata hinahanap ng mga yun.
It's too Di ba late. marunong ka? Malay mo, di ba sabi mo marunong ka magpaanak? Malay mo, magka-baby. Kaya ko pa rin ba mag-assist sa... Hindi na. Nakalimutan ko na yung... Di ko na kaya. Oo. Kumbaga parang as pag habang tumatakbo yung time, parang alam mo yung parang ano running out of parang yung time para siyang nauub. Alam mo yung sa ano yun, yung may nabuhulog na sand. Oo, yung sa hourglass. Parang ganun. Parang pag tinitignan mo siya, tas tinignan mo, ito yung life mo, parang nakakatakot ngayon na parang, oh shit, it's falling down slowly. Diba? Like, parang, I guess yung point mo is similar sa, like, kung may box, tapos bubuksan mo, tapos makikita mo kung kailan ka mamamatay. Oo. Titignan mo ba? Titignan mo ba? Hindi. Talaga, hindi? Takot ako eh. Gusto ko lang, kasi kung makita mo siya, yun nga, nakikita mo na yung makinarya eh. Nakikita mo na kung anong mangyayari. Yung parang may hourglass na forever na nasa mukha mo, na tumutulo lang yung sand. Ayoko na lang malaman. Some Talaga? things are better left unknown. Feeling ko nga, I mean, ako... Ikaw ba titignan mo? Feeling ko titignan ko. Yung curiosity dun eh. Yung curiosity na parang, feeling ko lang, baka nga yun kasi feeling ko, yung uncertainty of death na parang, di mo alam kung kailan ka mamamatay. Feeling ko yun yung nag-hold back sa akin personally para gawin ko yung best ko. Kasi kuwari alam ko na, kuwari sabi natin in 10 years, talagang shit. Alam mo yung parang... Gagawin, I'll make most out of life, pare. Oo. Magandang attitude rin yan kung makita mo kung kailan ka mamamatay. Parang make the most of it. Parang yung, naalala mo yung, the bucket list ba to? Napanood mo yung the bucket list? Hindi, pero familiar. Yung concept nun, may dalawang guy na may cancer. Tapos, ang ginawa nila, okay, gawa tayo ng bucket list na gagawin natin bago tayo mamatay. Yun, basically yun lang yun. Yun nga. Feeling ko kaya gets, kasi parang yung sa time, kapag hindi mo nagawa yung gusto mo, kuwari hindi mo nasulit yung time, dun siya nagiging regret din eh. Diba? Ganda ng connection ng diba? Galing natin. Kasi, diba? Bago matulog with Red and Ray. With Andren and Ray. Diba? Kung pag hindi mo nabasa ko yung libro ni si Seneca, meron siyang libro na On the Shortness of Life. Parang sinasabi. Dun sa book na yun, parang sinasabi niya, parang yung mga tao sinasabi niya na maikli lang daw yung buhay, parang ganun, blah, something. Pero parang hindi naman daw totoo yun as long as nagawa mo lahat ng gusto mong gawin right in this moment, every second, na lahat ng ginagawa mo for you nagmamatter. Parang yun na yung the longest life na magagawa mo. Kahit mamatay ka ng 27, parang ganun. So parang, kung like, every moment, every passing time, every second, like, sure ka sa ginagawa mo, alam mo na ito yung gusto mong gawin, parang hindi ka magkakaroon ng thought na parang, shit, I'm running out of time as a person. Parang ganun. Yung mga moments sa mga libro, tayo na nagbabasa. Sorry, parang ginudge kita. Saan mo mababasa yung mga librong to? Wala lang. Nagtitingin lang. Masaya magtingin sa sa fully book ng mga libro. Tapos parang, uy, ano to? Yung mga yung short essays. Ganun eh. Sir, no private reading po. Yeah. So, medyo maiba naman yung topic. Pa-time lang Pag-usapan naman natin mga dinosaur. Yan ang biktima ng time. Yeah. What's up, Kingdom fam? Yuki and Ingrid here from the Kingdom Podcast. Are you someone who has fully integrated K-pop into your life? Or keep up with the latest K-pop comebacks, news, and scandals? Do you also dream about getting married to your bias and having their babies in the future? Well, you're in the right... What? I'm just being honest. Look, you know what? Let's just get back to it. At the Kingdom Podcast, we dive into the latest comebacks, dissect the music videos, and do deep dives on controversies. Not only do we make things informative, but we also keep it fun. It'll be just like listening to a group of friends who love K-pop as much as you. You won't find another podcast that's as fun and unfiltered as ours. So, if you're ready for some K-pop chaos, grab your nightsticks and tune in. Check out the Kingdom Podcast. Stream it on all your favorite podcast platforms. Stay awesome, Kingdom fam!
I thought that was pretty good. What do you think? Marrying your bias and having their babies? Really? Yep. Okay. Ito yung gusto kong rin pag-usapan na next, yung fears. Nice. Fears. So, ang pinakatakot talaga ako yung, ano yung opposite ng claustrophobia? Okay pa ako sa masisigit. Spaceophobia. Takot ka sa malaking spaces? Oo. Oh, paano malaking spaces? Ito kasi, tangina sobrang bobo nito pero, let's say, nag-take ako ng substances. Okay. Di ko alam kung legal or illegal, basta nag-take ako. Tapos biglang, ang unang pumasok sa isip ko, sniper ba yun? Kasi ang daming pwedeng mangyari kung open space eh. Like ito, May sa malayo na ganun. Oo. Target lock. Oo, kasi di mo alam eh. Pero kung malit lang yung space, Okay. sir. Tapos, parati akong may recurring dream. Actually, nakakatawa siya kasi nakaupo lang ako sa upuan, tapos sa horizon, kaya malaki nga yung space, nakikita ko si Hulk. Tapos tumatakbo siya papunta sa akin. Tapos, wala lang, shit. Ang unang nasa isip ko, shit, sana hindi ako yung banggay nito. Malaki naman yung space. Tapos kung gumigilid daw, napapansin ko medyo gumigilid. Parang homing missile na Hulk. Tapos like pagka gilid ko ulit dito, gumagano'n din siya. Tangina, yan yung fear ko pare, ma-spear ni Hulk pare. sobrang specific. Wala kang Hulk eh, no? Siguro makaano lang yan. Isa rin sa fear ko, palaking fear ko yung ocean. Ay, oo. Nakita mo yung itsura? Takot na rin ako sa ocean. Nakita mo yung itsura ng mga isda sa deep sea? Ay, oo. Mukha silang alien. Mukha nga sila. Yung parang talagang mukhang incel. Incel ang puta. Incel fishes sila eh. Yung like na sa darkness sila lumaki. Oo. Parang ganun. Feeling ko may theory ako like may mga dumadaan na asteroid tapos may nahulog lang na asteroid. Oo. Tapos wala, nagpagkalabas ng mga creature. Okay dito dito na lang tayo. Mukha silang mga alien eh. Oo. Tapos, I think kung balik tayo sa fear, I think yan yung pinaka nakakatakot na way mamatay. Malunod. Ay, oo. Sabi, alam mo, totoo ba yung sinasabi nila pag yung pag nalunod ka daw, very peaceful daw kasi parang ano. Oo, pero never pa ako namatay, nalunod eh. Oh, yun nga eh, pero sabi nila parang hindi daw, yun daw yung talagang worst way kasi parang hindi ka makahinga tapos lahat. Alam mo yun? Like nakita mo yung itsura kasi sa kaka-TikTok ko, may nakikita ko itsura ng ocean na madilim. Fuck, dude. Tapos may edited na 3D na malaking fish na. Kakainin niya yung Hindi may mas malaki pang other fish. Gets ko yung sinasabi mo, nakakatakot din siya. Pero yung mismong ocean lang. Ay, yung ocean yung itself. madilim. Oo. Fuck. Gets ko yung sinasabi mo, yung nagpapakita sila ng malaki anime. Tapos may mas malaki. Tapos may mas malaki. Sobrang laki. Oo. Pero yung feeling ko yung ano niya eh, yung kaya dati hindi ako takot sa ocean. Kasi like masaya mag-swimming nung ano. Pero parang may one time lang na nasa beach ako. Tapos alam mo yun yung paggabi na tapos nakiga ka lang. Tapos parang madilim. Tapos wala siyang laman. Alam mo yun parang yun lang. Parang ano tong malaking body of something na alam mo yun like sobrang laki na hindi mo alam kung anong meron sa kanya. Oo. Diba? Yan yung ano kaya may tawag dapat dun eh. Like fear of large things. Largophobia. Largophobia. Ikaw ba, ano ba yung mga fears mo? Fears ko, like, takot ako sa centipede. Yung parang yung naglalakad sila mabilis. Tapos madrama sila. Oo. Centipede. meron din yung mataraypede. Mataraypede. Tangina mo. Centipede ba? Sorry. Bakit? Tangina sobrang, bakit ka takot? Bugs in general ba? Kasi naman, yun lang eh, centipede in general. Ayun lang. As in parang, okay naman ako sa mga ipis. Diba? Minsan nga sa ipis, alam mo yun, dati pinapatay ko pa sila. Pero ngayon parang,
parang pag hindi naman nila ako binabother, parang, hello, good sir. Like, inayaan ko na sila na dumaan. Pero yung sa centipede, kasi parang ang bilis nila eh. Dami nilang paa eh. Alam mo yan? Oo, tapos parang papasok sila sa tenga mo. Parang Oo. feeling ko may fear ata ako na may pumasok sa tenga ko eh. Kasi nung bata ako, Oh. napasukan ako ng langgam sa tenga. Gago. Tapos parang, ano pala, naalala ko talagang para siyang mafe-feel, nag-e-echo siya sa, like, para siya nasa brain mo, tapos, kikikikik, gumaganon siya. Ulol, narinig ko siya May gumaganon. footsteps ng ant sounds. Narinig mo? Feeling ko yun yung nasa utak ko kasi alam ko na may so parang may takot-takot pumasok sa tenga ko. Ang hindi ko get sa mga, sa bugs, di ba yung may nagsasabi yung lason daw niya, Oo. kaya niyang pumatay ng 5 tao sa lason Oo. niya. Paano nila alam yun? Oo nga eh. Like, hindi ko gets kung paano nila tinetesting yun. May namatay. Sipsipin natin yung dugo. Namatay Okay, din siya. 1 down. 2. Buhay! Kaya niya daw pumatay ng 2 guys. Saan yun yung Tayo winworkshop ko tong bit na to para sa open mic mamaya. Talaga ba? Oo. Kaya wala na Alam mo yung may guy na nagtatry ng mga bug stings. Yung parang siya, hindi ko alam kung sino guy sa YouTube. Pero like willingly siya nagpapakagat sa sa mga kuwari para malaman kung gaano kasakit. Tangin sira ulo to. Oo, like parang meron daw yung bullet ant. Yun daw isa sa pinaka like masakit na alam ko to The yung bullet ant. yung dumudura ng parang acid. Yan ba yun? Hindi sobrang laki nung nila torn sa puwet na parang, di ba? Since nasa ant style. Okay. Sorry, medyo nagkalat ulit yung utak ko. Alam mo may ant, ang pangalan niya the Dorman ant. Ano yun? Hindi. Parang si Ese, pero like, Hindi, ang trabaho nila, sila yung nagtatakip ng entrance para di makapunta yung predator. Alam mo yung gamit nila? Kasi yung ulo nila, alam mo yung Reese's peanut butter cup? Kakamukhang flat tops. Parang ganon? Parang Tapos sinaharang lang nila. Nakakatawa sa Ant Kingdom yun. Siya ba yung like, ikaw yung magsusex sa queen. Okay, pwede to. Ikaw worker ant ka. Magtatrabaho ka for the colony. Ikaw yung bullet ant. Ikaw pinamaangas. Meron Someone with a big head. Tapos may Ano kayang pwede natin gawin? ikaw yung magbabara. Ikaw yung pintuan natin. Ano? Laki ng... Ayun, may workshop ko na naman yung mga... Yan, medyo okay. Sa tingin mo yung mga ant, paano sila papasok na parang, tao po, ganun. Doon sa doorman ant. Or like, meron sila yung parang, yung tinutok-tok. So parang tinutok-tok nila. May password sila. Tok-tok-tok. Diba? Pero nakatakot yung ikaw, meron ka bang fears na parang personal fears mo na parang, shit, pag nangyari sa akin to, I'm gonna crumble. Fuck. Wala, parang in-explain ko na kanina sa death. Pero yung fear ko, hindi siya sobrang fear. Hindi siya yung grabbing fear na FOMO, pare. Talaga? Napa-FOMO ka ba? Minsan. Like, in what terms ka na FOMO? Kunwari di ako nakapag-open mic. Shit, hindi ko nakasama yung mga kaibigan ko. Ay, oo. Ano yan naalala ko, nag-break ako ng parang mga 1 week lang. Kasi nagpunta kami ng Taiwan. Tapos nakikita ko, nagpo-post kayo ng yung parang yung open mic. Tapos, alam mo genuinely, nagalit ako. Na like parang like like parang may something na may na-feel ako na parang hindi dapat. Parang nanggigil ako na something. Parang yung green monster, yung demonyo sa like dapat di sila nag-enjoy. Sino kasama mo sa Thailand? Sa Taiwan, si Pam yung girlfriend ko. Gets ko sana, akala ko kasama mo pamilya mo, kasama. Tapos nung nakita mo, putang na, ba't sila nag-enjoy? Diba? Pero masaya ako, like genuine masaya ako, pero like may ganun. Siguro like genuinely yun, love kasi talaga natin yun eh. So, to the fact na parang may other person na feeling ko mas love nila yung love ko. Parang nagsiselos ka. Pero in comedy terms, parang ganun. Ako naman isa rin sa fear ko minsan.
mabangungot. Ay. Like, kasi, nabawasan ko na yung pag-iinom ko pero paano kung di na ako gumising? Minsan nasa isip ko yan like, paano kung biglang nasuka ako tas hindi ko, alam mo yan, takot, nangyayari ba sa'yo yung bangungot fear? Parang one time lang. Healthy ka kasi, dude. I will say you're healthy. Congrats. And fuck, nag-running ka na. Malala ba yung bangungot mo? As in like lagi nangyayari? Malala ako humilik. Parang apnea siya eh. Apnea siya eh. Masama ba yun pag ganun? Akala ko antok ka lang. Hindi yung apnea kasi parang nabablock yung entrance ng air. Grabe. One time nga natulog ako, Alexio, tas si Red sa isang kwarto. Gaw, dude, tumatagos sa simento. Tumatagos sa simento yung ingay daw nung kwarto. Naalala ko rin, di ba, natulog rin kayo ni Alexio. Nag-night terrors daw ako eh. Oo. Tas hindi masaya. Si Ray hindi masaya eh. Hindi natatawa Kwento mo. Natatawa kasi nandun tayo, tayong tatlo magkasama dun sa isang room sa La Union ata. So tulog kayo, tapos biglang, humihili kayo dalawa ni Alexio. Pero, alam mo yung like, para kayo nagbe-blend ng... nag-harmonize. Nag-harmonize kayo. Tapos at some point lang, ikaw, bigla mo lang ata yung, binuhat mo ata, binalibag. Hindi ko maalala. Parang binalibag mo ata yung mini table dun sa Pero tulog ka pa, ginano. Tulog lang ako pagkatapos. Tulog ka lang ulit. Angas eh. Ay, no. Ano ba yung pag ganun? Like, aware ka or hindi talaga hindi parang... Hindi ko maalala eh. Wala talaga. Wala pa. Never subconsciously, I'ma destroy things. Yan yung problema rin sa akin. May night terrors ako eh. Ikaw may night terrors ka rin ba? Wala naman. Di rin makatulog ng maayos. Pero wala pa naman parang night terrors. Doon nangyari sa akin yung alam mo yung, yung tawag yung parang half awake, half asleep ka. Tapos, may mga lumalabas na mga dark na mga creepy creatures. Pero dark lang. May tawag sa ganun eh? Parang REM sleep? Oo, parang sleep something. Yeah. Oo. Nangyari sa akin, hindi ako makagalaw. Pero may mga nag-a-appear na parang creepy creatures. Parang Sige. Tapusin na rin natin to. Kasi medyo, kailangan ko pa maglaba. Final topic. Okay. Closing statements. Since regrets yung pinag-uusapan natin. Ano yung opposite ng regrets? Oo nga, no? Oo nga. Ano opposite ng regret? Ito na lang, achievements mo. Achievements. Na proud ka this year since patapos na yung year. Oo nga, patapos na yung year. Ako, I'm really proud na medyo nagka-come out na ako like as a person. Kasi dati nahiya talaga ako. Parang very introvert. Hindi ko ano yung thoughts ko nang maayos minsan. Dude, sobrang ganda nga lang episode na to, dude. Maganda. Angas natin. Angas natin. Red, sana ma-appreciate mo itong episode. Huwag naman papalitan mo ako. Hindi, pero maangas tayo ngayon. Di ba? Ano yung... Pero yun, parang ako, ang hindi ko regret ngayon ay nag-go out ako ng comfort zone ko. Yes, kami ng 5-kilometer run. Nag-sign up kami ng girlfriend ko. Yan. Nice. Shout out pa, I love you. Yan. Tapos, ayun, mas nag-try hard na ako. Parang sa comedy din, like, very genuine na ako sa mga sinusulat ko. Tsaka, overall, relationship-wise, sa inyo, sa friends ko, tsaka family, yun nga, parang totoo yung sinasabi mo na parang running out of time, nakikita ko isa-isa, tumatanda na yung family ko, mga kapatid ko, kayo naman, parang like, you're doing something na. So parang mas, na ako ngayon, may intention na yung mga ginagawa ko. Dati kasi, feeling ko wala lang, parang okay, ganun. Pero ngayon may purpose na yung mga bagay. Ikaw naman? Very simple lang. Like, parang, kasi syempre, sinabi ko ulit sa isang episode, like, yung family mo talaga yung tutulong sa'yo and be grateful na buhay pa yung parents ninyo. Like, parati yung sabihin, parati may sinabi yung pare nung nag-aaral ako sa UST. Pero tumatak sa akin hanggang ngayon, namatay kasi nabangga yung kotse ng tatay niya. Tapos, hindi siya nakapag I love you. Oh, shit. Bago siya umalis. Kasi nawala lang sa isip niya. And yun yung regret niya. Sana nasabi ko I love you man lang bago siya namatay. And yun yung
kaya ako parati sinasabi, I love you sa nanay ko. Kasi hindi mo talaga malalaman. Totoo. Kailan eh. And not to end on a sad note, pero I think sobrang ganda na ng relationship with me and my family and sobrang thankful ako. And yeah, kung my Lord man, sana i-bless and guide sila. Thank you so much, Ray, Andren. being here. And that's our episode, guys. Plugs, lumabas na siguro yung tapos na siguro special ko pag lumabas to. Yun lang, guys. May plug ka, wala? Follow niyo lang ako sa Instagram. Yun, follow sa, Ray. Instagram. Ray Mamuwad. At yun lang naman. At yun. Like lang and share this pod sa Spotify and sa YouTube. Let's get those viewers up. And guys, pwede na tayong matulog. Woo! Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparod nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.